So after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Linis ha, malinis. Yung Chevron, meron silang stock. Good for 50 days. Nagtaas na ng 125. Ibig sabihin, racket yan. Yung stock na yan, binili mo ng 50. Tapos ibinenta mo ng 125. Tarantado kayo. Gago kayo. Okay man lang sana. Kung after 50 days, doon kayo nagtaas kasi naubos na yung binili nyong mura. Putang ina ninyo, sobra kayo. Sobra kayo. Parang bigas lang din yan. Nabili mo ng 20 pesos ang 1 kilo. Tapos puta ina ibinenta mo sa mahirap. Ibinenta mo sa mahirap ng ng 125 peso. Demonyo kayo. Ganyan kayo kasatanas. At ito ang masamang ba't yung sinisisi na naman kay Bongbong yan? Puta, pumayag siya. Pumayag siya. Hindi basta-basta makakapagtaas yang mga yan kung hindi aaprubahan ng mga ahensya ng gobyerno. Ipa-a-approve nila yung mga taas presyo na i-justify nila bakit tataas yung presyo. Putang ina niyan, ba't sila pumayag? Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman, na-miss nyo pa ako. Ang pinakapaborito ninyong fake news peddler sa balat ng YouTube, Facebook, sa balat ng social media. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, lahat ng mga pabigat, walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, mga adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga manguumit, magnanakaw, mandarambong, mandurukot, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po mga bossing? Kamusta naman kayo dyan? Ano na ba ang mga nangyayari ngayon mga bossing dyan sa Ibayong Dagat? Oy, update nyo mga Banateros ha. Bago ang lahat, kayo po ay mag-follow sa ating Facebook page, Boss Dada TV. Boss Dada. Ayan, follow po ninyo ang mga Facebook pages natin. Nako po, yung isang page natin na bagamat naka-shadow ban yan, huwag kayong alis dyan ha. O panatilihin yung kayo nakasubscribe dahil tayo ay nag-upload at nag-i-status pa din dyan. O 300 plus po ang subscriber natin, follower natin dyan. O yung isa naman natin palakas ng palakas yun at wala pong restriction yun eh. Kaya panoorin po ninyo yung mga videos doon, yung mga posts natin doon. Panoorin po ninyo syempre sa ating YouTube channel. Yung mga nanonood po ngayon dito sa YouTube na hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo ha. Lambing lang. Paramihin natin, palakasin natin ang ating boses. At dito sa isang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0, ang lulupit ng mga videos dyan, mga bossing, ang lulupit. Oo, sigurado ako na talaga magugustuhan nyo yung mga ina-upload natin dyan. Kaya ano pang hinihintay nyo, wag na magatubili. Subscribe na dyan sa Boss Dada 2.0. At nako, simulan na natin kagad. Wala na masyadong maraming intro. Marami tayong mga pag-uusapan ngayon mga bossing. Kaya simulan na natin kagad para hindi naman kayo masyadong mabagot. Kasi panoorin muna natin ha kasi puro bad news tayo ha. Panoorin muna natin agad itong ni VP Sara sa atin, yung kanyang mensahe sa atin sa mga nangyayari ngayon at ano na ba yung mga ginagawa ng kanyang opisina, ano na ba yung mga nagawa ng kanyang opisina, ilalahad niya rito sa video na ito. Alam ko napanood nyo na ito pero baka hindi nyo pa napapanood, masarap pa rin panoorin kasi pagka si Inday Sara talaga nagsasalita, all ears tayo Kahit pa ulit-ulit parang sarap-sarap niyang pakinggan. Tingnan mo naman, di ba? Walang props yan, no? Walang masyadong magarbong damit. Wala na mga Pilipinyan, ng mga kupal na mga katulad ng mga suot ni Claire Castro na puta. Alam mo, pag bobo, kailangan. Kapag kabobo ang isang tao, kapag tanga ang isang tao, kapag inutil ang isang tao, kailangan magdamit ng maayos yan. Oo, pero pag tinan mo naman pag si Inday Sara, simple lang, green screen, flag lang, tapos bulaklak lang. Anong tawag sa bulaklak na yan? Puti na, orchids ba yan? Yung mga nakakalam nga dito kung anong bulaklak yan, ilagay nyo nga kung ano yan. Ano ba yan? Kalachuchi ba yan? Sampagita? Oo. Yan lang. Simpleng-simple lang. Tingnan mo, ang relo ni Inday Sara, simple lang. Meron lang siyang pampaswerteng sing-sing. Walang kwintas, wala namang mga diamante. Hindi katulad ni Luistro na po siya pati butas ng ilong lalagyan na ng diamante para lang magmukhang tao. Si Luistro kahit bagong ligo mukhang amoy tae, no?
Ito naman si Claire Castro, pag pumunta dyan, talagang aura na aura, pero hindi naman pinaghandaan yung laman ng utak, pinaghandaan yung suot, pinaghandaan yung makeup, pero hindi naman handa sa mga sasabihin niya. Puro kabobohan lang naman ang sasabihin dyan. So kailangan magdamit na maganda at kung ano-anong kolorete para maging kaaya-aya sila sa paningin, pero sa pandinig, kakadiri. O ito naman si Inday Sara natin. Simpleng-simple. May impeachment nung una. Hindi ba sa Kongreso, pinagpirmahan ng mga congressman, ng mga magnanakaw. Di umano. Oo, sabi ni Toby Chanco, yung mga pirma na binayaran, mga for later release, hindi ba? O tapos, hindi tumuloy. Ngayon, meron na naman. Meron na naman, walang patid talaga ang Kongreso sa pagtatrabaho. Ewan natin kung magkano mga nakuha nila. Bakit trabaho sila kay Inday Sara? Hindi mo maintindihan eh. Si Inday Sara, ano naman yan? Vice Presidente man lang yan. Kung ano man ang nangyayari sa buong Pilipinas ngayon, ano man ang paghihirap na nagaganap ngayon sa Pilipinas, kung anong kakulangan ng pamahalaan sa mga Pilipino, kung anong nararamdaman ng mga masang Pilipino, wala naman siyang kinalaman dyan. Hindi naman siya decision maker. Hindi naman siya ang gumagawa ng mga budget. Hindi naman siya ang nag-a-allocate ng mga budget. Wala nga siya masyadong budget. Wala pang 1 billion yung budget niya. Pero bakit siya ang inaatake? Bakit hindi atakihin yung gunggong na tulusipon na sa tuwing nag-i-speech, putyang ina, mas gusto mo pang tumae kaysa makinig sa kanya? Si Bongbong Marcos, di ba? Siya ang pasimuno, siya ang driver ng Pilipinas. Nasaan ba Pilipinas ngayon? Dinala ba tayo sa maayos na lugar? Hindi. Dinala tayo sa masukal. Dinala tayo sa bako-bako, maputik, madilim. Ngayon ko, saan tayo dinadala ng ulol na yan? Sabi ko nga sa inyo yung rugby ilayo nyo. Itago nyo yung rugby, itapon nyo. Oo, para yung presidente natin hindi lumilipad ang utak. Yun naman ang ating vice presidente, kalmado lang, beautiful pa din, ang bango-bango pa din, maayos, simple lang, tali buhok, relos na hindi naman kamahalan, sakto lang. Tapos, hindi na magkadamit na maganda, hindi katulad ni Luistro na lahat na yata ng kulay sa mundo, sinuot na ng luka-luka. Oo, hindi pa nagbabayad ng utang, kapal-kapal ng mukha, ang kapal pa ng makeup. Hindi naman may Inday Sara natin. Unbothered, nonchalant, unfazed. Meron siyang mga gustong sabihin. Pagka si Inday Sara nagsasalita, parang nakikinig ka talaga, no? Pero kapag iba mga nagsasalita, parang mga walang kakwenta-kwenta, no? O sige na, wag na natin patagalin without further ado. Ito, pakinggan natin ang ating VP dahil marami tayong mga pag-uusapan mamaya. Pasok! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Ganda ng ngiti. Kapag nakikita ko talaga yung mga ngiti ni Inday Sara, parang nai-imagine ko na kapag ka-presidente na siya. Very simple na presidente, ganyan lang. Oh, naka polo barong lang, simple lang, tas may selyo lang ng Pilipinas na hindi masyadong nakikita. Tapos nakapantalon lang, lang yan, rubber shoes lang yan. Minsan magli-leather shoes na may konting takong, mga ganito lang kaliit. Oh, simple lang. 'Di ba? Ganda-ganda parang ba't ganito? Alam mo si Inday Sara, tinitira mula pa 2023 hanggang ngayon, pero parang hindi naman effective. No? Samantalang tira sila ng tira, tinan mo si Bongbong, parang mamamatay na. Si Boeing Remulla, parang 2 bulati na lang yung pipirma. Si Martin Romualdez, parang hindi na nakakatulog. 'Di ba? Walang Diyo. Sige, diretso. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Galing naman pala, nagbibigay ng mga bag para sa mga estudyante. Merong libreng sakay sa halos karamihan ng mga syudad sa Pilipinas. Walang budget yan, ha? Walang budget yan. Kano lang budget niya? Alang 1 bilyon yan.
Pero dire-diretso, simula pa nung umpisa, naglilibreng sakay na ito si VP Sara hanggang ngayon. Kailangan yan ngayon ha, yung libreng sakay na yan dahil tataas ang pamasahe, mataas ang gasolina. Alam niyo sa Davao, meron silang ni-roll out yan na 10 bus na sa ngayon ay libre. Libre na umiikot yan sa buong Davao City. Galing-galing. Project daw talaga ng LGU yan. Kaya lang hindi binigyan ng pondo ni Bongbong. Kaya ang ginawa ng LGU ng Davao City ni Mayor Baste Duterte, kumikita naman daw yung kanilang syudad, so bumili muna siya ng 10. Tapos ni-roll out niya pa rin kahit na hindi pinondohan ng pamahalaan ng national government, yung lokal na gobyerno yung pumondo. And nakita daw niya talaga yung ginawa kasi ang dami nilang mga bagong kalsada. Meron silang Coastal Road, meron silang yung Bukana Bridge. O hindi ba? So kung maro-roll out yung na yan, yung mga bus na yan na sa ngayon ay libre na nasasakyan ng mga taga Davao City, luluwag yung mga biyahe diyan sa Davao City. And in the near future, parang ang mangyayari unti-unti nang mawawala yung mga pampasaherong jeep, tapos mapapalitan na ng mga malalaking mga bus, mga malalaking Euro 4 na mga makabagong mga jeep para maging malinis na din yung hangin, maging maayos na rin yung maayos yung public transport kasi yun yung isa sa mga inuuna nila diyan sa Davao eh. Ganyan kagagaling ang mga Duterte. Kahit walang budget, kahit na walang pondo galing sa national government, talagang ginagawa nila yung kanilang makakaya. And yan yung standards na sinet ni Pangulong Duterte na na minana ni Inday Sara na ngayon ay ginagawa ni Mayor Baste Duterte diyan sa Davao. Ayaw niyo magkaroon ng ganyan sa Pilipinas? Ayaw niyo magkaroon ng ganyang mga leader sa buong Pilipinas? Pwede naman sila, hindi na sila natatalo sa Davao eh. Pwede na silang mangurakot, di ba? Pwede na silang magmaasim, pwede na silang magmasungit. Pero alam niyo si Mayor Baste, katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte, personal siyang pumupunta sa mga barangay, yung mga malalayong barangay kahit na dumaan sila ng ilog. Personal siya nagpupunta roon, tapos umuupo siya doon sa barangay, and then yung mga residente sa barangay kinakausap niya at tinitingnan niya kung ano yung kanyang matutulong. Kasi si Pangulong Duterte noon, meron siyang yung isang beses yata isang linggo diyan sa mismong City Hall, naglalagay siya ng lamesa sa labas tapos pipila yung mga tao. Yung mga kailangan ng tulong, yung mga kailangan ng kung ano-ano, mga tanong, may mga maliliit na suliranin na kaya namang solusyonan agad-agad, o kung may maliit na pangangailangan, kaya namang punan agad-agad ng lokal na pamahalaan, ginagawa ni Pangulo. Pero si Baste, ang ginagawa niya, ini-schedule niya. Bukas, dito ako sa barangay na to. Sa isang bukas, dito ako sa barangay na to. Siya mismo ang nagpupunta dun sa mga barangay para malaman personal kung ano yung mga kanilang pangangailangan. Kung galing, di ba? Galing! Ganyan din ginagawa ni Inday Sara, kaya umiikot si Inday Sara sa buong Pilipinas para maintindihan kasi bawat probinsya, iba-iba problema niyan, iba-iba priorities ng mga tao, bawat ethnicity, iba-iba yung nila iba-iba yung kanilang mga suliranin, bawat rehiyon. Kaya kailangan mo talagang pumunta roon, hindi ka dapat umasa lang sa mga sekretaryeng nilalagay mo doon, mga opisina nilalagay mo roon kasi hindi mo rin alam Kailangan ikaw mismo, para maintindihan mo, ikaw mismo yung pupunta, ikaw mismo yung iikot. Yan ang ginagawa ni Inday Sara, ginagawa ni Pangulong Duterte noon, ginagawa rin yan ni Mayor Baste Duterte ngayon. Ayaw nyo ng ganyan? Ayaw nyo ng ganyang klase ng mga leader? O ano pa? Ang Magnegosyo Today ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan na Ganyan dapat. Ganyan dapat. Hindi katulad nung nangyari nung nakaraan. Nagkaroon ng gera doon sa Middle East. Tapos may mga Pilipino na nangangailangan na mapauwi sila sa Pilipinas. Tapos ang unang ginawa ng unang ginang, nagpa-party. Nagpa-fireworks display.
Di ba yan? Di yung sinasabi ni Loren Legarda kahapon. Sabi ni Loren Legarda, tigil nyo na yung pagpaparty, tigil nyo yung pamamasyal. O hindi ba ganyan ang ginawa ni Bongbong Marcos habang may problema nung nakaraan, di ba? Nagpunta ng Amerika. Nagpunta ng Amerika, nag-speech doon sa UN habang yung mga world leaders hindi umattend doon dahil kailangan nandoon sila sa mga bansa nila dahil nga dito sa gera na nangyayari dyan, siya nandoon. 2 eroplano daw sila, kasama na naman yung mga tsuwariwap niya. Punta na naman doon 3 araw. Ginawa nyo doon. Magkano na naman ginastos nyo doon? Ilang piraso kayo? Pagkain ninyo, gasolina ng eroplano ninyo, renta doon sa eroplano, tapos hotel nyo. Imbis na sana yung pera na yan, di ba? Yung pera na yan, ginagamit natin ngayon para punan o tugunan yung mga problemang kinakaharap natin. Hindi nyo nagawa. Ito si Inday Sara, kahit na maliit na halaga lang, yung matitipid nila, pero yung maliit na halaga na yun, mapupunta sa serbisyo, mapupunta rito sa mga programa niya, kahit papaano, kaysa mapunta sa mga sikmura nila, sa mga buffet doon, sa mga parting sinasabi niya, mapupunta sa taong bayan. Ganyan ang leader. Inuuna yung taong bayan, hindi yung sarili. Walang ganyan si Bongbong Marcos. Pasyal ng pasyal. Hanggang ngayon, pasyal ng pasyal. Lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Ganda, hindi ba? Tingnan mo, yung office ni VP Sara, ang budget niyan less than 1 billion. I think a little more than 800 million lang. I think or a little more than 700 million. Wala rin naman siyang ibang mandato, 'di ba? Wala siyang mandato . Ang mandato lang naman ng Vice President bukod sa kanyang mga advokasya, yung pagti-tree planting, pagbibigay ng libreng sakay, pagbibigay ng puhunan sa mga maliliit na gustong lumaban ng patas, tapos tatanim ng puno, di ba? Yung mga ginagawa niya na yan, advokasya niya yan, ipinangako niya yan. And kinukuha niya yung budget diyan doon sa napakaliit na budget nila. Walang ipinangako si Inday Sara sa atin. Dito sa video na to, wala siyang ipinapangako sa atin. Hindi siya nangako ng langit at lupa. Hindi siya nangangako na walang problema ang Pilipinas, maayos ang Pilipinas, maganda Pilipinas. Huwag kayong mag-alala na ang Pilipinas ay maganda ang natin, ang nangyayari sa bayan, ganyan, kahit na durog na tayo sa mahal ng presyo ng bilihin, mahal ng gasolina, bumabagsak ang halaga ng piso, tumataas ang krimen. Wala siyang ipinangako, pero ang maganda rito, sinabi niya na bagamat maliit ang aking opisina and bagamat hindi naman kami talaga makakatulong sa problema ng bayan natin dahil hindi ko naman trabaho yun, hindi rin naman nila hinihingi yung opinion ko kung anong mga measures ang gagawin natin, plano, di naman nila ako kailangan. Rest assured na itong opisina ko, magtatrabaho kami ng walang patid. Magbibigay kami ng mga serbisyo na mga nasimulan namin. Tapos magtitipid kami. Ipakikita namin sa inyo na yung paghihirap na dinadaanan ninyo, kasama nyo kami. At sa maliit na paraan, makatulong kami para maibsan yung dinadala ng mga kababayan natin
gagawin namin. Nakita mo siya? Nangako ba siya sa inyo ng, maayos ang ekonomiya natin, huwag kayong magpanik. Okay ang supply ng langis natin, huwag kayong mag-alala. Nasa state of emergency tayo, pero huwag kayong kakabahan. Kalmado lang kayo. Wala siyang ganun. O ang sinasabi niya, ihanda pa po natin mga kababayan, ito pong mga nangyayari ngayon ay hindi natin maiiwasan. Dahil yung gera na yan, mukhang magtatagal pa yan. Bukod sa gera sabi ko nga sa inyo, yung utak ni Marcos nasa gera, nasa langis pa din Pero si Inday Sara, yung kanya, hindi lang po yan. Tandaan po natin, meron pang darating na El Nino, yung tagtuyot. Tapos, pagkatapos ng El Nino, may darating pang La Nina. Pagdating ng La Nina, dyan na, lalabas na naman yung mga ninakaw nila na pondo ng taong bayan. Kasi yung mga flood control project na ipinangako nila, lalong-lalo ngayon, walang mga flood control project na pinondohan ngayon. So, yung mga nakatiwangwang na mga ilog dyan, ingat kayo dyan. So, binibigyan niya kayo ng babala, hindi niya kayo pinagpapanik, pero pinaghahanda niya kayo. Dapat ganyan ang leader. Alam kung ano yung talagang nangyayari sa ground. Alam kung ano yung talagang nararamdaman ng tao. Oo, alam mo yun, yung mahirap ang pinagdadaanan mo, pero pag nakita mo na yung leader mo, kasama mo siya na nagdidildil ng asin, kasama mo siya nagbubungkal, 'di ba? Yung boss ninyo, kung hindi lang siya utos ng utos, 'di ba? Kung nakikita mo na nagtatrabaho din siya, kumikilo siya, 'di ba? Parang ang sarap-sarap na kahit meron tayong suliranin, kung sama-sama tayo, malalagpasan natin, 'di ba? Yun yung binibigay ni Inday Sara dito. Napakagaling. Sa mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa na ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte matapos silingin ng House Committee on Justice ang mga kopya nito para gamitin sa ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, mas mabilis na mailalabas ang SALN ng bise dahil bukas na rin naman sa publiko ang access sa mga SALN ng public officials. Exactly. Sinosomon nila yung SALN, bukas naman sa publiko yung SALN, pal nyo. Akala nyo naman pipigilan ng OVP yan. Sabi ko nga sa inyo, alam na ng OVP kung ano yung mga gagamitin yung grounds for impeachment. And yung legal team ni VP Sara Duterte ready na since 2023 pa. Alam na nila kung ano yung mga gusto nyong makita at alam na nila kung ano yung mga gusto nyong malaman. And hindi nyo yun malalaman ngayon. Hindi ngayon. Not now, not ever. Kung gusto nyo malaman kung ano yung ebidensya o ano yung taktika na meron yung mga legal team ni Inday Sara at ni Inday Sara, paratingin nyo na yan dyan sa Senado. Dami nyong alam. Sinosomon-somon nyo pa yung sinosomon-somon nyo pa yung mga dokumento. Ibig sabihin, wala kayong mga ebidensya. Na nasa ilalim ng tanggapan, kabilang sa mga hinihingi ng komite ang SALN ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. Ibig sabihin, kasama ang mga SALN noong termino niya bilang Mayor at Vice Mayor ng Davao City. So, even a simple request would do, no? And so much more if it is a subpoena, we will comply. We would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. Pinagsama-sama na rin ng Ombudsman ang mga reklamong natanggap nito laban kay VP Sara na halos magkakapareho. Sumasailalim na rin ang mga ito sa fact-finding investigation ayon kay Clavano. There are times when there are intersections. Magkakapareho yung grounds for impeachment, yun din yung isinampan nila dito sa Ombudsman. Ang Ombudsman hindi makakakilos against VP Sara dahil impeachable official si VP Sara. Kapag na-impeach si VP Sara sa Congress, pupunta yan sa Senado, magkakaroon ng pagdinig sa impeachment court. Pag na-impeach found guilty si VP Sara sa impeachment court, ma-disqualify siya. Tapos hindi na siya pwedeng tumakbo sa any position sa gobyerno. Yan, doon pa lang pwedeng magumalaw ang ombudsman para makasuhan siya. Ganoon din, ang ombudsman parang Congress lang din 'yan. At saka parang lang din 'yan, piskalya lang din 'yan. Ang gagawin nila is maghahanap sila ng probable cause. At doon sa probable cause, pag nahanapan nila ng probable cause yung mga isinampang reklamo na itong mga ulul na mga makabayan na ito, pupuntahin sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan ang magdidesisyon kung ano ang pataw na parusa kay VP Sara. Ganun yun. Pero kapag malversation kasi, no bail yan parang wala namang malversation si Inday Sara. Parang ang kaso naman ni Inday Sara is lang naman, yung mga sinasabi nila, yung kay Madriaga, yung confidential funds. Parang ganun lang naman
Oh. Pero maano naman yan. Sigurado ako na ready yung... Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede mangyari. Itong ombudsman na to, wala itong magagawa. Oh, kailangan nila magantay na matapos ang lahat ng mga proseso. Pag hindi na-impeach Inday Sara, nga sila. O kaya sabi ko nga kung si Inday Sara hindi tatakbo sa 2028, ang nagtulak sa kanya na tumakbo, itong mga pinagagawa nitong mga tatanga-tanga na ito. Kasi si Inday Sara pwede namang hindi tumakbo yan . Dahil sa sobrang disappointment niyan sa nangyari sa pamilya nila, pwede naman na siyang hindi tumakbo . Pero wala siyang choice kundi tumakbo. Because kung hindi siya tatakbo, tatrabahuhin siya lalo ng mga ito. Di ba? Ganun lang yun. Kaya ngayon, kung manalo man si Inday Sara sa 2028, dahil kasalanan nitong mga ulul na nag-aakusa sa kanya ngayon. Between the petitions, and we are careful to make sure that we move efficiently. Alam naman ho natin at sinabi naman ho natin dati na we are really very careful in the way that we go, that we investigate, especially itong mga impeachable officers. Kaya masusi rin anyang babantayan ng ombudsman ang ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Kumikilos na rin ang ombudsman para makausap si Ramil Madriaga, ang lumantad na umano'y bagman at dating security aide ni VP Sara. Sinusuri na ng tanggapan ang mga alegasyon at nilalaman ng isinumite nitong affidavit. Panoorin ninyo kung medyo may agam-agam kayo tungkol dito kay Madriaga. Ito ekis talaga to, sabi ko nga sa inyo. Diyan siguro sa Congress, makakapagsalita yan parang si Matubato, parang yung mga testigo nila. Pero pagdating sa impeachment court at i-cross-examine na nila to, putang ina, sabi ko sa iyo, kawawa ito. Kawawa ito. Walang ebidensya to. Puro hearsay ito. At umpisa pa lang nung testimonya niya, sapul na siya. Umpisa pa lang ng testimonya na sapul na siya. Nakita niyo yung interview namin kay Paulo Duterte. Grabe, si Paulo Duterte. Very determined talaga siya at talagang alam niya na he will destroy this person in court kapag na-cross-examine na nila. Exciting to, sabi ko nga, sabi nga ni Panelo, hulog ng langit talaga itong Madriaga case na ito. Lalo-lalo na ginamit sa impeachment ni VP Sara. Durog talaga sila dito. Disyembre nakaraang taon. Because we understand the political ramifications here. If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga. Ba't siya maguguluhan kung nagsasabi siya ng totoo? Mas lalo nga dapat siya nililito di ba? Di ba? I mean, ano ngayon kung kinakausap siya ng Congress? Pwede nyo pa rin naman siyang kausapin habang kinakausap siya ng Congress kung talagang nasa sistema at nasa proseso yan. Pero ayaw nyo siyang magulo? Bakit? Ang taong nagsasabi ng totoo, puta kahit paikot-ikutin mo, hindi mo yan mababali kasi nagsasabi ng totoo yan . Pero kung alam mo na itong tao na ito ay tarantado, itong tao na ito hindi mapagkakatiwalaan, walang reputasyon at alam mong manloloko ito katulad nyo, ay talagang ayaw mong guluhin to. Dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Sa kabila naman ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, magtutuloy pa rin anya ang investigasyon ng ombudsman dahil hindi naman ipinagbabawal ang parallel investigation dito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Asikasuhin muna ang mga problemang dulot ng Middle East crisis bago ang impeachment ni VP Sara. Yan ang unsolicited advice ni political analyst Malu Tiquia kay PBBM. Ay, maganda to yung sinabi ni Malu Tiquia dito pakinggan nyo. Sa the forefront ng Billionaire News Channel, tinawag ni Tiquia na bad optics ang pagpapatuloy ng Duterte impeachment habang nagdurusa ang mga Pilipino sa mataas na presyo ng krudo. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagfi-fishing expedition. Tama ba yun? Napakaganda nun nung sinabi na yan ni... Totoo naman. Kasi nga naman, sa bagay, yung utos mo kay Bongbong, hindi niya susundin yun. Yun ang gusto niya. Gusto niya talaga mawala sa landas nila yan si Inday Sara. Walang pakialam niya si Bongbong, walang pakialam sa Pilipino. Nakita niyo yung truck ng libreng sakay nila. Pucha, buti pa yung libreng sakay ni Inday Sara, bus. Yung libreng sakay nila, parang puchang inang yan. Pag pumreno, magdidikit-dikit kayo sa loob ng truck . Sabi ko, putang ina talaga tong gobyerno na to. Ulul talaga.
Di ba? Inaano nga natin kailangan safe, di ba? Yung mga sasakyan, chine-check natin, di ba? Chine-check yung mga sasakyan, dapat safe. Chine-check kung naka-seatbelt ba kayo, di ba? Chine-check kung ano ba ito, dahil magsasakay ito magsasakay ng mga tao ito So dapat maayos ito. Di ba? Di ba? Di ba? Mantakin mo yung sasakyan nila, putsang ina, parang sasakyan ng mga sundalo, yung 6x6, parang ganun. Oo, walang mga seatbelt yun. Walang mga kapitan yun. O pagka pumreno, ang lakas ng preno ng truck, syempre, mabigat yung kinakarga niyan magagaan lang yung tao. Pag pumreno yan, sabi ko sa inyo, magkakapalit-palit ng mukha yung mga libre sakay dyan. Kaya nga sabi ko, walang hiya talaga tong pamahalaan na ito. Mantakin mo, pera ng gobyerno, ginagamit nila pambili ng gasolina sa mga mamahalin nila mga sasakyan. Even, yung mga mamahalin nila mga service, galing yan sa pera ng taong bayan. Pag sila ang sumasakay, kailangan komportable, naka-aircon, may airbag, di ba? Tapos ano pa yan? May mga escort pa yan, so hindi sila natatraffic. Pero pag yung taxpayers na ang kanilang pagsiservisyo, putya, ilalagay sila sa parang truck ng basura. Gago, di ba? Walang hiya kayo. Ito, pakinggan natin itong sagot ni POA. In-interview si POA kanina sa yung sa radyo ni Ted Pailon at saka ni DJ Chacha. Pakinggan natin yung sasabihin at yung mga tanong nila kay POA para maintindihan nyo. Go, Chap, please, go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumbit natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday po kami nagpadala ng sulat, inilahad po namin doon ang aming objection dito sa proceedings na ikinaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pupunta na po tayo sa conduct of a trial. In fact, the word mini trial has been circulating. At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives. At dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints for the pure determination of probable cause, dapat po na-evaluate dyan yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na inihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon po, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. Nakuha nyo yung ibig sabihin ni Attorney POA. Ang kailangan kasing magpakita ng ebidensya yung mga nag-aakusa. Halimbawa ako, sinabi ko mangkukulam ka. Kailangan kumpleto ako ng ebidensya para mapatunayan ko na mangkukulam ka. Ako yung nag-aakusa di ba? So kailangan nakuhanan kita ng video na tinutusok-tusok mo yung manika. Nakuhanan ko yung meron akong ebidensya. Nakuha ko yung mga karayom na mo. Nakuha ko yung dasal mo. Nakuha ko yung mga picture na mga nasa dingding mo, sino yung mga kinukulam mo. Yung mga ganong mga ebidensya, kailangan meron na ako kapag nag-akusa ako. Hindi pwedeng magnanakaw yan anong ebidensya mo? Wala lang, basta sa isip ko, magnanakaw lang yan, magnanakaw yan.
So ako, bilang piskalya, sasabihin ko, ay di pwede. Dapat ikaw nag-aakusa, meron kang ebidensya. Anong hawak mo ebidensya? Wala. Kasi lang, nakita ko yan, galing sa bubong bumaba Oo, kaya magnanakaw yan, akyat bahay yan. Naku po, hindi pwedeng ganun. O doon ba sa inakyat niyang bahay, nagreklamo ba yung bahay na yun na nawalan sila? Wala po. O wala naman pala Dismiss yung kaso, walang probable cause. Di ba? Alam mo yun, tatanungin nila yung nagnakaw. Ikaw ba? Sinasabi nito, magnanakaw ka. Nagnakaw ka ba? Hindi. Ba't ka daw doon sa bubong? Wala, malamig Doon malamig Mainit sa bahay na kaya umakit ako sa bubong di ba? So, ganun ba? Kaya mo bang patunayan yan? Yung pinsan ko, nagpaalam ako sa kanya Sabi ko, psst, okay, may-ari ng bahay, paalam ako Pwede mo, akit ako doon, mainit Magano lang ako, papahangin lang ako, okay lang. Pumayag naman ayan. So ako, may ebidensya ako na hindi talaga ako magnanakaw. Ikaw, wala kang ebidensya na hindi ako magnanakaw. So, wala na. Scrap na yung kaso na yan. Ganun ang paghahanap ng probable cause. Pero ang nangyayari kasi dito kay Inday Sara, mayroong articles of impeachment, mayroong mga akusasyon, yung mga nagsampa sa kanya ng si La Dilima, sila Jokno, di ba? Meron silang mga sinampang ngayon, doon sa isinampa nilang kaso, meron bang ebidensya silang hawak? Meron naman. Okay. So kung meron naman silang ebidensyang hawak, ikaw bilang Committee on Justice, ang gagawin mo, examinin mo yung mga ebidensya nila. Itong ebidensya ninyo, kulang tong ebidensya ninyo. Kulang ba? Tulungan mo naman kami para makakuha pa kami ng ebidensya. Ganun yung nangyayari. Yung mga isinampang kaso, yung mga akusasyon nila Ridon, parang ang ginagawa nila para mas mapalakas pa, ginagamit nila yung opisina ng Justice Committee para humingi pa ng mga dagdag na mga dokumento para mas mapalakas pa yung kanilang kaso. Mali yun. Kasi hindi nyo trabaho yun. Ang trabaho nyo lang is imbestigahan ayon sa mga ipinresinta nilang mga ebidensya kung sufficient ba ito. Sinabi nyo sufficient. O di goods na tayo dun. Sufficient naman pala siya in substance. So sufficient naman pala siya sa grounds. O ba't nagpapatawag pa tayo ng mga dokumento? Di ba? Kasi ang trabaho nyo, alamin lang kung sufficient. Kung sufficient na yan, ilaakyat nyo na yan dun sa plenaryo. Para pagbotohan na yan. Kasi kayo nagsasabi sufficient. Bakit sufficient? Kasi, marami silang mga ebidensya na hawak, malalakas yung mga ebidensya nila na hawak, kaya iakyat na natin. Pero hindi The fact na mag-iimbestiga pa kayo, ibig sabihin, at the fact na pinapasomon pinapasubina ninyo yung mga dokumento, ibig sabihin, nagkakalap pa kayo ng mga ebidensya. Again ako pag nagsampa ako ng kaso, kailangan kumpleto na ako ng mga rekado para tumayo itong kaso na ito. Yun ang trabaho ng mga abogado ko. Alamin kung okay na ito, ipapasa yan dyan sa piskalya, tapos yung piskalya titingnan, may probable cause ba ito? Gusto nyo, mag-usap muna kayo. Baka kayang aregluhin yan. Pag hindi na kayo maareglo at meron naman siyang at talagang gusto nitong mokong na to ituloy yung kaso, iaakyat ng piskalya yan dun sa korte. Ganon din ang sistema dito sa Congress. I-examinin nila, tapos kung ano yung daladala nitong mga to, mahina man yan o malakas, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo nagpresenta ng mga ebidensya na yan Kung pagdating doon, matalo kayo, yari kayo. Nakita nyo yung nangyari doon sa anak ni Boying Rimulya, di ba? Yung anak ni Boying Rimulya, kita mo, di ba, nahulihan ng droga, di ba? Tapos ngayon, yung PIDEA, so may mga ebidensya sila, yung PIDEA, isinampa na sa piskalya, di ba? Ngayon, nung isinampa sa piskalya, yung anak ni Boying Rimulya, hindi na sumagot. Nung hindi sumagot, yung anak ni Rimulya, anong ginawa? Inakyat sa korte. Nung inakyat sa korte, doon ngayon nagkaroon ng mga technicalities. Na-dismiss sa korte yung anak ni Boying Rimulya. Bakit? Kasi lumalabas na mahina pala yung ebidensya na hawak ng PIDEA sa anak ni Boying Rimulya. Hindi na siguro nung nakita ng mga abogado nung anak ni Boying Rimulya na, mahina to may mga issues ng technicality dito. Hindi muna natin sasabihin yan sa piskalya kasi baka maglabas yung PIDEA Baka malaman ng PIDEA kung ano yung natin kung ano yung ating strategy. So ang gagawin natin, hindi na tayo sasagot. Automatic aakyat yan. Pag akyat sa korte, boom, tinira nila ng technicalities yung PIDEA, dismiss yung kaso ng anak ni Boying. Di ba? Ganon din dito. Hindi na sumagot si Inday Sara. Anong dapat gawin ng Kamara? Iakyat na yan. Meron namang ebidensya laban kay Inday Sara, hawak ng mga nagdemanda sa kanya. Tapos pagbotohan na yan. Dali na yan sa korte doon sa Senado. Naiintindihan nyo yung senaryo? Di ba? Ganun yun. Dahil po doon,
nakikita, meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po kasali yung mga witnesses sa mga reklamong hinihain, that is already in excess of the determination of probable cause at pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na sinasagawa. O trial na yun. Trial na yun kasi nanghihingi ka na nanghihingi ka na ng kumbaga i-cross-examine mo na yung mga sangkot hindi mo man trabaho yun. Hindi mo trabaho na i-cross-examine yung mga sangkot. Kasi nga, kung pagbabasihan nga natin yung sistema ng pagsasampa ng kaso, yung sa normal na pupunta ka sa piskalya o pupunta ka DOJ, magpa-file ka sa DOJ. DOJ maghanap ng probable cause tapos iakit ang DOJ sa korte. Ganon din dito. Yung DOJ, yung Committee on Justice, parang DOJ, parang piskal yan. Ganon. Kaya ako hindi ako mapapagod ipaliwanag ito para maintindihan nyo kasi baka malito kayo lalo na yung mga hindi pa nakaano ng kaso kasi sanay na sanay yung banatero sa kaso Sanay na sanay kami sa kaso katulad dyan si Trillanes o nag-file siya ng kaso sa DOJ o yung DOJ hihingi sa'yo ng sagot o sasagot yung mga abogado o pagsagot mo titingnan ng piskal kung ito ba si Trillanes ba yung mga kaso nito meron ba siyang ebidensya? Hindi naman dapat ireklamo ni Trillanes itong mga banateros Kasi nag-interview lang naman sila. Hindi naman sila nag-akusa Bakit sinasampahan niya ng libel? Dismiss. Ganyan nangyari sa mga una niyang kanaso Yung mga kinasuhan niya nung una, kinasuhan niya si Banatbay, kinasuhan niya si Mocha Uson. O pagdating dun sa korte, anong sinabi kay Trillanes? Ikaw, taga-gobyerno ka. O dapat hindi ka balat sibuyas. Sinabi din ng Supreme Court yan na kapag ikaw halal ka ng taong bayan at yung taong bayan may sinasabi tungkol sa'yo, dapat tanggapin mo yun. Bilang ikaw ay halal ng taong bayan, tumanggap ka ng scrutiny. Ganun talaga. Oo, ganun talaga. So hindi ka dapat balat sibuyas. O ilang beses na na-dismiss yung mga sinasampang kaso niya ni Trillanes. Sa piskalya pa lang, hindi tumutuloy sa korte. At kung tumuloy man sa korte, nadi-dismiss din kagad dahil kulang yung mga ebidensyang pinipresenta. Marami ng papel pero kulang ebidensya. Ganon din dito mga boss. Anong po ni Chacha kanina ay yung inyong pagdulog para questionin po itong nangyayari ngayon na proceedings sa Kamara de Representante. I'm sure ang tanong ni Chacha ay pagdulog sa kataas-taasang hukuman. Opo, that possibility is always there po. It's a very real possibility. Although hindi ko pa po masabi kung talagang yan na ang gagawin namin. Inuna po muna namin talaga na ilahad sa committee, out of due respect to the committee, kung ano ang opposition natin. Ayan klaro kapag kaya ang mga taga-Congress, lumabag na naman sila sa kanilang mandato, patay na naman sila. Yari na naman sila. Sigurado ako na questionin na naman yung nito, yung technicalities nito diyan sa diyan sa alam nyo na sa Supreme Court tapos wala na naman mangyayari rito tapos sasabihin na naman nila gumamit na naman si Inday Sara ng mga technicalities bobo kayo di kayo sumusunod di ba tingnan ninyo iimbestigahan kasi ganito lang yan ako sinabi na nila na hindi kami papayag na gawin niyo yan sa amin, i-cross-examine nyo kami o hindi namin o magkaroon ng mini trial. Hindi kami papayag na ganoon, hindi kami magpapasailalim diyan dahil hindi niyo jurisdiction yan. Kung may jurisdiction diyan, Senado 'yon, yung impeachment court. Doon talaga kailangan na kaming humarap. Pero sa inyo, hindi kailangan. Wala namang batas na nagsasabi na kailangan humarap ni Inday Sara, di ba? Wala naman nilabag si Inday Sara kasi kung labag sa batas yung ginawa ni Inday Sara, sana nakakulong na siya ngayon or dinagdag na sana nila ng ground for impeachment. Pero the fact na propaganda siya ng propaganda, ang hindi niya pagsagot, ang hindi niya pagpunta rito ay pagbastos sa konstitusyon. Ulul. Ano eksaktong konstitusyon yung binrake niya? Yung nakaraan na sinabi ni Luistro na ayon kay Chief Supreme Court Justice Tiham. Hindi naman ibig sabihin sinabi ni Tiham batas yun. Pwedeng opinion niya lang yun. Mag-cite ka ng saktong batas, Republic Act 77 and 666 gano'n. Ilagay revised penal code, mga ganyan. Mag-state ka ng batas na nilabag ni Inday Sara. Hindi yung puro kayo propaganda na hindi niya pagsagot, ang matagal nang hinihiling ng taong bayan ng pagsagot, accountability, bla bla bla. Ulul. Walang nilabag na batas si Inday Sara sa hindi niya pagpunta dyan. O halimbawa, magpunta ako. Sige, di ba yung sinasabi ko sa inyo? Ano masasabi mo dito? Wala. Ano sasabihin ko dyan? Dinideny mo ba to o tinatanggap mo to?
Wala. I have the right to remain silent. Anything I say can be used against me in the court of law. You are not a court of law. Di ba yung mga police ganon, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. So, kung gusto mong sumagot, tatanungin ka namin kung gusto mong sumagot, okay lang. Pero kung ayaw mong sumagot, karapatan mo yan. You have the right to have a lawyer. If you don't have a lawyer, if you're not capable of having a lawyer, the state will provide you one. Di ba ganun? Tapos, di ba, pagka ano na yan, nasa presinto ka na. Anong ini-interrogate ka na? Pas wala kang abogado na ini-interrogate ka nila. Tas pinilit ka nilang sumagot nang wala kang abogado, pwedeng silang kasuhan. Kasi bawal yun. Kailangan, kung ikaw, may interrogation na nagaganap, kailangan may present na abogado. Kasi yung abogado magsasabi whether dapat mo bang sagutin yun o hindi. Kaya nga, you have the right to remain silent. So, ganun din pagdating dyan. Kasi, di ba, anything you say can and will be used against you in the court of law. Yung Congress is not a court. Ano lang sila? Parang piskal lang sila. Probable cause lang hinahanap nila dyan. Ang court, yung impeachment. So, doon ka sa impeachment dapat sumagot. Because pag hindi ka sumagot doon sa impeachment court, yari ka. Yari ka. Pag mali ang sagot mo doon sa impeachment court, yari ka. Pwedeng, masintensyahan ka. So tinanong ako, wala, hindi ako sasagot. Bakit? Karapatan ko yun Ayaw ko sagutin wala naman kayong jurisdiction sa akin hindi naman ako dapat sumasagot sa inyo dapat ang sinasagot ko yung mga huwes doon sa impeachment court. Doon tayo magkita-kita. Di ba? Pero kita ninyo, ang ganda-ganda nitong ang ganda, sabi ko nga sa inyo ano ko lang to ito si Karen Davila, we may not agree with her sa lahat na karamihan ng kanyang mga panayam, statement at kung ano-ano pa, mga personal na opinion niya. Pero dito pinakita niya kung gaano ka luka-luka ito si Luistro. Kinawawa niya si Luistro dito sa interview na ito Kasi nga ang sinasabi dito ni Karen Davila, hindi kayo dapat naghihiring. Kasi hindi niyo trabaho 'yan. Binigyan niya ng senaryo si Luistro dito, kita mo, natameme si Luistro. Ito panoorin ninyo to, napakaganda nito. Etong tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is the forum. Right? Let's say hypothetically, you have to remember they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing, in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is... Diba? Ang ganda ng sinasabi ni Karen Davila dito. What if kung si Poa part ng strategy ng legal team ni VP Sara? And sasabihin niya sa Congress na we have a strategy in place and yung mga tanong nyo or yung mga sasabihin ko dito may jeopardize yung strategy namin. And since this is not the impeachment court, we are not going to answer the question. We are going to answer it in a proper forum, which is the impeachment court, which is the Senate. Anong gagawin nyo kay Poa? Ikukulong nyo? Diyan ngayon magkakaproblema. Yun yung sinasabi nito. Anong gagawin nyo kay Poa kung sakaling hindi siya sumagot? O kaya halimbawa kay VP Sara, kung nagpunta siya diyan, i-interrogate nyo siya tapos hindi siya sumagot. Ano ang gagawin nyo sa kanya? It's the role of the members. You know, he can choose not to answer. But you know what? A person can choose not to respond. It is within the... See, the members are the investigators. Ba't kayo nag-iimbestiga? Bakit kayo mag-iimbestiga? Hindi nyo naman trabaho ang mag-imbestiga. Ang trabaho ninyo is to check if there is a probable cause. Yun ang trabaho nyo. Hindi yun investigation. Pwede lang kayong mag-imbestiga in aid of legislation.
Di ba? Yun lang. As far as I know, ha? I may be wrong, pero sa pagkakaalam ko, ang Congress, meron silang investigative power in aid of legislation. Kung may legislation kayo na gagawin. Kung meron kayong batas na gustong i-upgrade o i-update, baka obsolete na. Yon, doon lang kayo pwede mag-imbestiga. Pero mag-iimbestiga kayo dahil dito sa kaso, hindi naman kayo mga investigator. Di ba sinabi na sa inyo yan ni Pangulong Duterte nung nagpunta siya dyan? Why are you interrogating me? You are not an investigator. Di ba? Tinatanong, yes or no? Anong yes or no? Di ba ginaganon siya ng mga makabayan? Ang sagot dito, yes or no? Anong yes or no? Okay ka lang? You are not an investigator. Hindi mo ako dapat tanungin ng ganyan. I am a resource person. Tapos sabihin niya na investigador. Yung mga kasama daw niya sa Justice Committee will act as an investigator. Paano pwede mag-imbestiga yung mga bias? These are the very same people na pumirma sa impeachment ni BP Sara nung nakaraang taon. These are the very same people na inakwit si Bongbong ngayon, impeachment. Tapos mag-iimbestiga sila kay Inday Sara, ang mismong nagpasa ng mga kaso or nag-endorse ng mga kaso sa sa Secretary General. Yung mismong mga miyembro ng ng committee na yan. 'Di ba? So ibig sabihin may bias na kayo. Ba't kayo mag-iimbestiga? Hindi nyo naman trabaho 'yon. Ang trabaho nyo is alamin whether itong kaso na to matibay o hindi. Kung hindi matibay, dismiss. Kung matibay, diretso na sa korte. Plain and simple. Anong sagot? Right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by you're actually, ang pinapasabi na nyo are probable evidence. Nadurog na durog si Ale, no? Durog na durog. Putsang ina, lumabo yung paningin niya. Gumanon siya, Karen Davila pa lang yan. Paano ko si Inday Sara na yung kaharap nyo? Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Powa refuses to respond? Can you cite him in contempt? That's a basic question. Can you? He has to cite the ground for refusing to respond. Okay. So, Yun na nga yung ground niya eh. Ang ground nga niya is, this is not an impeachment court. I will only say what I need to say pagdating sa impeachment court. Paano kung yun yung sagot niya? Iko-contempt niyo siya? Bakit? Hindi naman kayo nag-iimbestiga. Kung ayaw niyong sumagot, karapatan niya yun. If ayaw nilang sabihin yung strategy nila, dahil hindi pa naman korte yan, karapatan niya yun. So pagka ginawa niya yun, iko-contempt niyo siya? Diyan ngayon yung sinasabi na po, lumalagpas kayo sa kapangyarihan niyo. a possible response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the proceeding. necessarily. Is that the They reason? can say, we recognize this, but I am limited. I cannot give out details. O Well, paano yun? it will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo. Inciting But how far can you go? resource Yan ang persons tanong ko. in contempt, no? It Okay. will depend on Diba? Di iko-contempt nyo. Huli kayo. Ay, nayari kayo. Yan ngayon. That is the reason why hindi talaga dapat pumunta si Inday Sara dyan because yan yung strategy nyo all along. At pinapatawag nyo itong mga personalities na ito because gigipitin nyo sila. Para makakuha kayo sa kanila ng impormasyon para makapalakas pa yung mga kasong hawak ninyo. Yan yung mali. At ito, pag nangyari, pwede talagang questionin na naman ito sa Supreme Court. Tapos kasalanan naman ni Inday na hindi kayo sumunod sa patakaran. Yari kayo ngayon dyan. Yan ang sinasabi natin. how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Hindi, kailangan mong i-acknowledge that a person has the right to remain silent. O that the person has the right to not answer your query if sa tingin niya, mapapahamak siya. Dapat i-acknowledge mo yon. And dapat, ngayon pa lang sinasabi mo na hindi kami dapat mag-contempt. Kasi hindi naman ito
investigation in aid of legislation eh. Oo, this is just a clarificatory. Ngayon, kung ayaw magsalita, ayaw magbigay ng clarification kung ano yung hawak nyo ngayon na ebidensya, which is ang ingay-ingay nyo, sabi nyo, marami kayong hawak, yan na yung gamitin ninyo papunta sa trial proper. Walang mako-contempt dito. Basta inimbitahan namin sila, we will ask them questions, it's up to them if they will answer or not. Pero I hope they will answer para maliwanagan yung taong bayan. Hindi nyo naman responsibilidad na maliwanagan yung taong bayan eh. Kasi para maliwanagan yung taong bayan, dapat nandoon yan sa Senado sa impeachment mismo. Doon magkakaliwanagan sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi pa trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. That's my question if you go this way. Di ba? Wala, nga. Kay Karen Davila pa lang, hindi ka na nanalo sa debate eh. Si Karen Davila pa lang, nabisto niya na yung plano niyong gawin. Kasi nag-iingat din si Karen Davila eh. Na ayaw ni Karen Davila na magkaroon ng violations na naman itong Congress. Because if they continue doing this, anong sabi ni Powa kanina? Na we might seek the intervention of Supreme Court again because the reason why hindi natuloy yung impeachment proceeding kay VP Sara noong 2025 dahil sa kagagawan, kabulastugan ng Congress, hindi sila sumunod sa proseso. So ngayon, ganun na naman, ginagawa na naman nila. Ano ba talaga? Gusto nyo ba talaga na mapanagot si Inday Sara o gusto nyo lang manggulo? Kasi aminin nyo na wala talaga kayong hawak na ebidensya kay Inday Sara. Kaya gusto nyo pang mag-imbestiga. Di ba? Ginawa nyo na yan kay Attorney Zolica nun eh. Kinulong nyo ng matagal. Ginawa nyo na yan kay kay Grijaldo nun eh. Grijaldo ba yun? Grijalde, yung coronel. Ang tagal na nakulong, 6 na buwan. Di ba? Yan ang problema sa inyo. So good job ka dyan, Karen. Alam ko naman na gusto mo ma-impeach si BP Sara, pero good job ka. Na talagang kinanamo dito si Luistro. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas. Tungkol sa langis, walang hiya kayo. Pakinggan yung sinabi ni Libiste. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Yari. Buti pa itong bata, may plano eh. Ang dapat tanggalin yung mga taga-gabinete kasi yung hindi rin, alam mo, sa totoo lang, Libiste, ang dapat tanggalin si Bongbong eh. Bakit? Sinabi na ni Inday Sara yan eh. Sabi ni Inday Sara, ito si Bongbong, walang kwenta to. Oo, walang kwenta. Noong ako DepEd Secretary, hindi niya ako binigyan ng direksyon. Ano yung dapat kong gawin bilang DepEd Secretary? Kasi siya man ang boss ko. Siya ang talaga sa akin. Hindi niya kami mini-meeting. So itong mga cabinet secretary na ito, kaya labo-labo sila because wala silang direksyon na nakukuha kay Bongbong Marcos. So sino dapat tanggalin? Yung mga cabinet secretary? Because kahit tanggalin mo yung mga cabinet secretary, palitan niya ng bago. Wala rin siyang direksyon na ibibigay. Wala siyang ibibigay ng mga instruction. Wala din, Libiste. Yari pa din tayo. Ganun pa rin. Same banana, sabi nga. Kasi kung ganun pa rin ang gagawin ng presidente, hindi pa rin siya magiging hands-on at wala talaga siyang alam sa mga kung paano susolusyonan at problema na ito. Hindi nga niya alam paano nagsimula. Magkakaproblema pa rin tayo kahit sino yung mga nasa gabinete. Ang problema talaga dyan yung driver eh.
Oo, yung driver talaga ang problema. O, katulad nito. Asan na ba to? Ay, nako. O, ito, yung sinasabi ko. Ayan, yan nga yung sinasabi ko. Yung pinakita ko na rin kahapon. O, mga kawatan talaga yung mga nasa gobyerno. O, bakit? Tingnan mo, meron pa tayong sapat na supply. Pero nagtaas na sila kagad. At alam nyo ba kung magkano ang kinikita ng bawat kumpanya ng langis dito sa Pilipinas sa pagtataas nila ng ganitong presyo? 3 billion per day. Ganun kalaki ang kinikita nila. So, sabi ko nga, gago talaga itong mga nasa Pilipinas. Putyang ina, they saw the opportunity nung gera doon para meron silang dahilan na itaas yung presyo. Itaas yung presyo. Kahit na hindi pa naman dapat magtaas dahil enough pa naman yung buffer, itinaas na nila kagad kasi gusto nilang pagkakitaan ang mga Pilipino. Ninakawan na naman nila tayo. Ngayon, sabi nito ni Castro, wag niyong sisihin si yung pangalan nun? Garin. Wag daw sisihin si Garin kasi daw hindi na daw halos natutulog si Garin sa pagtatrabaho. Puta, wala kaming paki. Tatanga-tanga siya. Hindi na nga siya natutulog. Ang dami-dami pa nating problema. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung trabaho. Hindi pa pwedeng hindi namin siya sisihin. Siya ang nandiyan dyan Siya ang sekretary dyan Sumablay Yung parang Department of Tourism. Sino sisisihin natin sa Department of Tourism? Sa pagbaba ng turismo sa Pilipinas, sino sisisihin natin? Siyempre, yung sekretary ng Department of Tourism, kumikita naman nun Bakit ngayon hindi? So, siya sisisihin natin. Dito rin sa Department of Energy, sino sisisihin natin? Kapitbahay ko? Dapat siyang sisihin natin dahil responsibilidad niya Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na wag niyo siyang sisihin. Kawawa naman. Unong kawawa naman, pasahod ng taong bayan yan. Trabaho niya na tugunan itong mga issue na ito. At kung hindi sila nagnakaw sa taong bayan, dapat matugunan niya itong problema na ito. O hindi niya natutugunan yung problema, anong dapat nating gawin? Maawa kami sa kanya dahil hindi niya matugunan yung problema tapos hindi na siya nakakatulog? Paki namin. Ang ina niyan. Kami nga, wala na rin makain. Mga tao nga, naglalakad na. Yung mga tao, kahit bisikleta, walang pambili. Tapos maawa kami sa kanya. So sa kanya, maawa kami. Sa mga tao na apekto dahil sa kabobohan niya, hindi tayo maawa. Gago pala kayo. Panoorin natin itong sinabi ni Marcoleta ngayon. Ang gross income po per day is 3 billion 39,130,000. Per day yan 3 billion ang kinita bawat araw ng mga oil companies. 3 billion. Niloko ang taong bayan. Bakit? Makikita natin dito, makikita natin doon sa ipinakita ko kanina. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na laki ng presyo. Tinalo pa yung ibang mga dito sa Pilipinas. Kupal Hindi pa dapat magtaas, nagtaas na sila. Para saan? Para sa kita. 3 billion, putang ina, criminal offense yan. Criminal offense yan, tinarantado ninyo ang taong bayan. Sinong dapat sisihin dyan? Bakit pinayagan ng Department of Energy? Ba't pinayagan ng DTI yan? Ba't pinayagan ng Malacanang yan? Putsang inang yan. Baka kasabwat na naman kayo dyan. Di ba? Walang hiya kayo? Ang gross income po per day is 3 billion 39,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga dineliver na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po Despite the logistical nightmare scenario which was peddled to the public, ganito po yun Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Based on 33 months times 4 weeks. Average po ng about 42.5 maletas, averaging 40 million each maleta. Ito pong gross income na kinukompute ko, Mr. Chair. Mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. It's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. Representative from Sebron, we're coming from different perspective.
What is the monthly consumption of the Philippines in terms of diesel? Diesel-wise, what is the national consumption? That's correct. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. So after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Yes, sir. Okay. But I cannot speak for the others. Yes, sir. Kayo po yung sumagot kasi tinatanong ko yung Chevron, kayo po yung sumagot. Malinis ha, malinis. Yung Chevron, meron silang stock. Good for 50 days. 2 weeks pa lang, 14 days. Nagtaas na ng 125. So, ibig sabihin, racket yan. Binili mo ng 50 pesos, halimbawa. Yung stock na yan, binili mo ng 50. Tapos, ibinenta mo ng 125. Putang ina mo ka. Tarantado kayo. Gago kayo. Okay man lang sana. Kung after 50 days, doon kayo nagtaas. Kasi naubos na yung binili nyong mura. Putang ina ninyo, sobra kayo. Sobra kayo. Parang bigas lang din yan. Nabili mo ng 20 pesos ang 1 kilo. Tapos, putang ina, ibinenta mo sa mahirap. Ibinenta mo sa mahirap ng 125 pesos. Demonyo kayo. Tang ina nyo. Ganyan kayo kasatanas. Putang ina ninyo mga... At ito ang ba't yung sinisisi na naman kay Bongbong yan? Puta, pumayag siya eh. Pumayag siya. Hindi basta-basta makakapagtaas yung mga yan kung hindi aaprubahan ng mga ahensya ng gobyerno. Ipa-a-approve nila yung mga taas presyo na yan. I-justify nila bakit tataas yung presyo. Putang ina niyan, ba't sila pumayag? Tarantado, di ba? Mga satanas, ganyang kademonyo. Puta, sabi ko nga sa inyo yung pagnanakaw sa flood control. Yung pinagkita, tangina, wala pa yan. Wala pa yan. May mga ganito pa. Oo, maniwala kayo. Okay? I had the number kasi. Yes, sir. So, 996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So, tingnan po ninyo, Mr. Chair. 996,348,000 liters times 70 divided by 30 days. That's 2.32 billion per day, approximately gross income. Is my computation correct, sir? Ulitin ko po, 996,348,000 liters times 70, ito po yung increase, divided by 30, 2.32 billion per day. Ang approximate gross income. Computin nyo 2.32 billion per day. Multiply nyo sa 2 weeks. 2 weeks na yan eh. Yung presyo na yan eh. Gano'n nakalaki kinita nila? Tinan nyo. Kasi kinuha nyo po sa inventory. Wala pa naman po yung, di pa naman kayo umaangkat. 2 weeks pa lang po nakaraan eh. Gasoline. It used to be 50 liters per day, pre-war. Naging 80 liters po, average, after 2 weeks. So meron pong difference na 30 pesos per liter or an increase of 67%. Sir, ilan po yung consumption natin ng gasoline per month? 4,521,000 barrels or 714,318,000 liters. Can I get a confirmation? Anybody from? Welcome. Anyone from the DOE? Yari kayo kay Marcoleta. Yung kaninang 2.32 billion sa diesel lang yun. Meron din sa gasolina 30 plus pesos yung tinaas. Ganun din, ko-compute yun. From our These figures were supplied to me by a friend from the oil companies. I think DOE will be the more appropriate
resource person to shed light on this matter. Mr. Chair, as confirmed kanina, yung diesel is around 32.5 million liters per day. More or less 33 Pinasort million. na natin yun. The gas- 996,348,000. Yeah, So yung gasoline na lang. Gasoline is around 23.3 million liters per day. Or 714,318,000 liters. Tama po? The 23.3 million is already in liters, Mr. Chair. Daily. Kaya nga, times 30, ilan? 714,318,000 liters of gasoline. Tama po? That's correct. Around 600. Oh, yan. Ito po, ganito. 714,318,000 liters of gasoline times 30 days. That is 714 million per day. Approximate gross income. So pag pinagsama po natin itong dalawa lamang, Mr. Chair, per day po ito sa diesel po, 2 billion wala pa yung kerosene dyan. Wala pa yung LPG dyan. Oh, ganito tayo ginagago ng gobyerno. Wala pa yung LPG, wala pa yung kerosene. Ha? Ano na yan? Yung pinag-uusapan na may mga octane pa yan. Merong 92, may 91, may 95, merong 97, may 100. O meron pang jet fuel. Ilan nyo? Grabe kayo. 812,000 plus 714,318,000. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga dineliver na mga mali-maleta, kinumpute ko rin po Despite the logistical nightmare scenario. Ito yung 3 billion, sa 3 billion lang, times 2 weeks, times 14, 42 na yun. 42. Puta, 42 billion. Ang kinita na nila sa 2 linggo. Putang ina to, mga demonyo. Hindi pa sila dapat magtaas, pero putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, magkano na naman ang napunta niyan sa mga kawatan sa gobyerno? Magkano na naman, puta, hayahay na naman kayo. Ang ina nyo talaga, wala na kayong katinuan talaga. Lahat na lang pinagkakitaan nyo. What was peddled to the public. Ganito po yun Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Kinocompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. Allegedly. Wala po akong inaano. I'm just trying to see. I mean, Nagets din nyo, mga kababayan, kung papaano nila tayo hinahayop dito mismo sa sarili natin bayan. Putang ina nyo talaga. Wala kayong tino. Tang ina nyo, mga demonyo kayo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, mahihiya talaga si Satanas. Kaya naman pala ang Pilipinas tinawag na Gates of Hell. Putaragis yan. Bago pala talaga pumunta doon sa impyerno, dito ka muna dadaan. Tang ina niyan. Grabe, no? Grabe. Itong ginagawa niyo sa bayang Pilipinas. Diyos ko po. Yung analogy lang po. Wala po kung pakialam kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po doon sa sworn statement. That has yet to be investigated properly. Ang kwento ko po is 2 billion a day, yung sinasabi nila. Ang sabi ko nga po, I'm not saying that that is correct. That is yet to be investigated properly and in proper time. Pero ito pong sinasabi ko, it's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. These are not my figures. Kita nyo? Ang ina, ganyan tayo. Ganyan tayo hayupin. Happy kayo?
Inan yan. Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong balita na to patungkol kung gaano katarantado yung pagtaas ng presyo dito. Ang pinakamahalagang usapin sa nararanasan nating krisis sa langis. Pag-usapan natin yan kasama si One News Business Editor Regina Lee. Reg, una sa lahat, bakit mas mahal ang petrolyo sa Pilipinas sa mga katabi nating kumpara sa mga katabi nating bansa? Tama ka dyan, Jiggy, because lahat naman tayo apektado ng oil crisis, di ba? Bakit? Nag-i-import din naman sila. Bakit mas mataas sa atin? Tingnan natin yung presyo ngayon ng gasolina at diesel. Ang Pilipinas ay nandito. As you can see, pinakamahal tayo, excluding Singapore, pinakamahal tayo sa gas, nasa 91 per liter na. Ang diesel naman, nasa 134 per liter na. Again, excluding Singapore. In-exclude ko ang Singapore dahil, of course, mataas siya, pero that's converted into peso. Malakas ang currency nila. At saka afford ng mga residente doon. Nagre-reklamo din, pero kahit pa paano, malakas yung purchasing power nila, di ba? So, converted na kasi yan. Yung Indonesia pinakamura. may magandang reason dyan. So, your question is, I can give you at least 4 reasons bakit mas mataas yung presyo ngayon sa Pilipinas. Number 1 is yung tinatawag na economist na extreme exposure natin sa Middle East. Pati si Energy Secretary Garin, inamin na rin to, 99% ng crude natin galing sa Middle East. Gets nyo? 99% ng crude natin galing sa Middle East. Bakit? Meron naman pala sa Singapore makukunan. Bakit doon tayo kumukuha? Ngayon malaking talagang problema natin. Bakit? Kasi alam ng buong mundo na alyado natin yung Amerika. Syempre, kalaban ng Amerika ang Iran. Alyado tayo. Putsang inang yan. Pati tayo damay. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag nagkaroon ng problema, gera dito sa dyan yung China tsaka yung Amerika. Dahil may mga base militar ang Amerika dito, pwede tayo talagang unahin ng China eh. So napakadelikado niyan. Kita mo ngayon. Alyado tayo ng Amerika. Ano nangyari sa langis natin? Tangina niyan, di tayo makakuha doon. Bakit? Di tayo makakuha doon. Alam nila, sino yan? Philippines? Ay putang na kaibigan ng Amerika yan. Lahat ng kaibigan ng Amerika kaway natin. Damay pati tayo. Tama, mali. Dado nga yung Strait of Hormuz, right? So, hindi makadaan. Number 2 is yung tinatawag na, alam mo na rin to, na fully deregulated tayo, which means bawat galaw ng presyo ng oil sa global markets, mabilis kaagad yung epekto dito. Tumataas din kaagad. Kasi nawala yung subsidy ng gobyerno. Well, fully deregulated, which means na-privatize siya. Tapos, ang kasunod ng reason dyan is wala tayong strategic reserves. Kunyari, meron tayo yung, alam mo yung sinasabi nilang 45 to 60 days reserves. Hawak yan ng private company. Hindi yan hawak ng gobyerno. So, that's the other reason. Sa ibang country kasi, meron silang state. Ayan, nakita ninyo. Remember yesterday, tinanong si Bongbong, Sir, hindi nyo ba iti-take over yung mga oil companies para hindi sila, kasi syempre business yan eh, nasa kanila kung magtataas sila hindi. Kaya nga di ba sinasabi na ibasura yung oil deregulation law. Private sector ang humahawak ng langis natin. Walang say ang gobyerno. So kapag nagtaas ang market, yung mga kumpanya dito, magtataas sila, wala silang pakialam. Si Bongbong sabi, di ba? Hindi niya sinagot. Sir, hindi niyo ba iti-take over yung mga oil companies dito? Blah 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 blah. Hindi niyo ba di ba umiwas siya? Tumakas siya? Putsang ina, sabi ko sa inyo, meron na namang ginawang katarantaduhan yan. May ginawa na namang kalokohan yan. Malamang nakipagsabuhatan na naman yan sa mga oil companies dito. Putang ina. Tingnan mo nagtaas sila ng presyo nang hindi natin sila pinigilan, nang hindi pa naman sila gumagastos ng gasolina na mataas ang presyo. Ay na talaga tong pamilya na to. Ikaw talaga, BBM, ikaw talaga matindi talaga ang ibang klase ka talaga, mukhang pera ka talaga. Yung gobyerno mismo. Pangatlong reason is of course yung peso. We've seen it depreciate continuously. Tapos today nagsarado siya sa 60.23, malapit na malapit sa record low. And pangapat na reason is yung budget natin. Masyado maliit yung fiscal space na tinatawag nila. So hindi tayo makapagbigay ng mas malaking ayuda at this point, ng mas malaking targeted subsidies at this point. Tapos pangalawang question, yung emergency powers ng Pangulo na papatupad na lang, ang parating kaba doon ay baka yung mayaman lang yung makinabang para doon. So anong nasasabi? Tama naman because it blanket suspension siya, so it benefits everybody. And pag tinignan mo yung datos, talaga naman yung upper income to upper middle income segment, sila talaga yung malakas yung fuel consumption. Siyempre, sumasakay tayo sa kotse to go to work. We take a car to go everywhere. Ang worry dito is, yun nga, it benefits everybody at the expense of the budget. Kaya lang kasi, ang point din is,
limitado lang ang mechanisms ng gobyerno at this point. Dahil nga deregulated yung industriya, very, very limited lang yung pwede niyang gawin. Well, I mean, I suppose pwede ni Presidente kausapin yung mga oil companies na wag mo na masyadong taasan. But legally speaking, ito lang yung mga kaya nilang gawin, which is suspend the fuel excise taxes. Nasa 10 pesos per liter sa gas, 6 for diesel, tapos merong, I think, 5 pesos. So ibig sabihin, hawak tayo sa liig ng mga kumpanya ng langis. Hawak tayo sa liig. Sila pala ang may control. Kung gusto nila, wala tayong magagawa. Pero siyempre, ikaw, di ba, bilang isang presidente, meron kang magagawa. Either you talk to them, kung ayaw nila, ganun Kaya nyo ngang gipitin si VP Sara kaya nyo ngang gipitin si Pangulong Duterte. Bakit yung mga negosyante na yan, hindi nyo kayang gipitin? Bakit? Bakit? May kinikita ba kayo dyan? Hayop kayo For kerosene, tama. Kumpara mo yan sa mga, again, ASEAN, yung tanong is bakit mas mataas yung presyo dito kaysa sa ASEAN. Indonesia is a net exporter. They have their state reserves of oil. Malaysia is a net exporter of oil. Plus, nagta-targeted subsidy sila. Yung subsidies ng Indonesia, kaya nilang i-absorb 30 to 40% ng oil. Malaki-laki yun kasi mas malaki yung fiscal space nila. Yung Vietnam din, meron silang tinatawag na Fuel Price Stabilization Fund. So, ang nangyari sa ibang bansa is, inabsorb ng gobyerno yung some of the increase sa presyo sa global markets. Tapos, yun yung nangyari. Pangatlo't panghuli na lang, yung tinatawag na energy lockdown. Pwede kaya mangyari yun? Kasi sinasabi ng mga oil companies, hanggang April, hanggang May na lang, sila na nagsabi mismo. So, anong nakikita nyo dito? Yun na nga of course, at this point, yung government is trying to reassure the public na meron pa naman supply, wala pa naman silang ganung protection na baka umabot tayo sa energy lockdown. Having said that, nangyari na to in the past. No? Noong 1973, tingnan natin, 1973 oil crisis. Hindi pa ako pinapanganak noon. But, we studied this kung saan nagpatubad ng fuel rationing nga. So, maaring dumating tayo sa puntong ito if this war drags on. Meron din car-free Sundays or driving ban sa ibang European crisis at that time. Kasi nga, yung pinapili ng ibang European countries na, choose a day when you can go carless. Which is, parang ito yung tinatawag na mass conservation efforts, right? Ito rin yung contribution natin as the public to the oil crisis. Meron din sa 1979 to 1980, the oil shock ng New Zealand, ipinatupad din ang carless Sundays. Parang yun nga, mas bumaba ang consumption natin. And finally, yung pinaka-latest example, naalala mo sa Sri Lanka, nung nagka-riots doon. Ibang dahilan naman yun. Pero the bottom line is na nagkaroon din ng shortage ng fuel. Kaya isinara yung mga schools, yung mga public sector employees, lahat nag-work from home, and nilimitan nila yung pagbenta ng langis sa mga sa essential services, ambulance, trains, bus service. Ano ang bottom line? Ano ang moral lesson nitong story natin ngayong araw? Ang moral lesson is ito yung mga posibleng kakaharapin natin in the near future. Sinasabi ni Donald Trump na nakikipagkasundo na sila sa Iran. Sinasabi din ng Iran na no, hindi kami nakikipagkasundo. Sinabi ng Iran that they are prepared for a full-scale war ng mahabang panahon. So, hindi natin sure kung hanggang kailan itong pagbobombahan ng mga Hudas na yan. So, apektado tayo. Ang dami natin dapat isipin. Mag-El Niño pa, magla-La Niña pa. Wala na makain mga Pilipino. Magkakaroon pa ng pagtaas ng mga presyo. So, hindi ba dapat yun yung inaatupag natin? Hindi ba dapat itong impeachment ni VP Sara, ano na natin yan? Tablahin na natin yan. Let us just leave it to the people. Kung iboboto ba nila si Inday Sara sa 2028 or hindi. Because if iboboto ng mga Pilipino si Inday Sara sa 2028, it means hindi sila naniniwala dito sa mga katarantaduhang fabrication ninyo ng mga kaso sa kanya. Ngayon, kung sa tingin ninyo na ang mga tao ay naniniwala na magnanakaw talaga ito si Inday Sara, I am pretty sure. Kahit mag-concert si Inday Sara araw-araw, hindi yan iboboto ng tao. So, alam naman natin na itong impeachment ni VP Sara dahil ayaw nyo lang siyang tumakbo sa 2028. Alam nyo, pinakamaganda, focus tayo dito sa problema, tapos humanap kayo ng isang tao na kaya nyong itapat kay Inday Sara. Yun lang naman Ganun naman yun Yan naman ang demokrasya Huwag nyong dayain yung eleksyon. Kung sa tingin ninyo, naniniwala kayo sa mga sarili ninyo na napaniwala nyo ang tao na magnanakaw si Inday Sara, then dun natin tingnan sa botohan kung sino ba talaga ang
sa tingin ng tao. Nagsasabi ng totoo, hindi. Di ba? Tingnan nyo. Mga hayop kayo. Puros magnanakaw yung mga tao rito sa Pilipinas. Pati yung mga negosyante, hindi na natin mapagkakatiwalaan. Mga walang hiya. Tapos yung mga nasa gobyerno, umiiwas din. Tapos puro kayo impeachment. Mga walang hiya kayo, mga hayop kayo. At kung nagustuhan mo tong vlog na ito, i-share mo, i-like mo, at pakulay ka naman. Hirap-hirap ng buhay, taas-taas ng presyo ng diesel. Gusto ko nang bumili ng EV. Nag-uusap na kami, bumili na kami lahat ng EV. Kaya lang ganun din. Pag naubos din ang stock natin ng langis, puta ragis yan. Wala rin tayong kuryente. Wala rin. Bibili na lang ako ng bisikleta. Maraming salamat mga bateteros. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.